kabi-kabilang pagbaha at pagguho ng lupa. Dulot ng malalakas na pag-ulan. Nadala ng bagsik ng habagat. Baha dito, baha doon. Ito ang senaryo sa mga apektadong residente sa iba't ibang lugar sa bansa sa mga nakalipas na araw. Ang iba'y hanggang binti ang level ng tubig at ang iba naman ay mas mataas pa. May mga pinasok ng tubig ang loob ng kanilang bahay at mayroon ding tumirik kahit malalaking sasakyan sa kalsada. Nag-umpisa ang halos walang humpay na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa nang dumaan sa Northern Luzon ang bagyong Krising. Pinalakas ng bagyo ang pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, hindi dapat ismulin ang panganib ng malakas na ulang dala ng weather system na ito. So yung habagat, ito po yung seasonal na changes sa prevailing wind direction. No? Kabaligtarin po ito ng amihan. Pag amihan, ang hangin nagbumula sa hilagang silangan. Kapag habagat naman po, timog kanluran. At karaniwan naapektuhan tayo ng habagat sa mga buwan po ng June or July hanggang buwan ng September, pinsan nag-extend pa ng October. Pag may habagat, marami pong kaulapan na nabubuo at initially naapektuhan ng mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At lalo pa itong lumalakas kung meron tayong weather system, low pressure or bagyo dito nga sa eastern seaboard ng ating bansa. Pwede po tayo magkaroon ng habagat kahit walang bagyo, basta yun nga yung buwan ng June or July hanggang September, October. Pero may mga pagkakataon na may umiral tayong habagat pero hindi ganong maulap. Iba pa rin ang habagat episode kapag may umiral tayong habagat dahil sa na-impluwensya ng bagyo or low pressure dito nga sa eastern seaboard ng ating bansa. Gaya nung naranasan natin itong mga nagdaang araw sa pagdaan ng bagyong Krising at yung kasalukuyang nararanasan natin ngayong araw dahil dito nga sa dalawang potential na bagyo sa loob ng PAR. Sir, based sa observation nito, sa taga-nila rin po sa PAGASA, meron bang pagbabago sa lakas o sa dami ng ulan na ipinapos kayo ng bagat, lalo na po pag may kombinasyon na epekto? Well, depende po sa bagyo na nag-i-impluwensya nito. No? For example, may mga bagyo na maglalandfall dito sa Northern Luzon and then mas nakadikit yung iba yung habagat. So, ang nangyayari nun, for example, ang bagyo dito sa Northern Luzon tumama and then ang habagat mo Central and Southern Luzon at dahil magkalapit yung dalawang weather system na yun, malaki ang tsansa na mas maraming ulan. Combined effect na po ang tinatawag natin doon. Meron naman mga bagyo, halimbawa malayo nga sa ating bansa, pero patuloy nagpapaibay ng habagat. Nevertheless, regardless of kung gaano karami man or konti, basta may bagyo pong nagpapaibay ng habagat, dapat antabayanan natin lagi yung weather advisory at kasabay na rin po nun yung paghahanda para sa mga posibilidad ng mga pagbaha sa low-lying areas at pagguho naman ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. Lalong-lalo ng nature kasi ng habagat, may mga pagkakataon na tumatagal ito ng 3 araw hanggang 2 linggo. Laging worst case scenario natin kapag may enhanced habagat, and of course yung malawakang pagbaha. Pag nagkaroon ng malawakang pagbaha, malawakang pag-ulan, may tendency na tumaas yung mga tubig ng ating mga waterways, umapaw yung mga ilog. So initially, maapektuhan yung mga komunidad na naninirahan malapit sa mga gilid ng ilog. And then domino effect na po yun, papunta doon sa mga low-lying areas. And also kapag maraming paulan, of course, nababad yung mga areas na malapit sa paanan ng bundok, malaki yung chance na magkaroon ng mga landslide. Ayon sa Office of the Civil Defense, isa sa problema sa baha ay ang baradong drainage system. Marami talagang mga bagong structures at hindi nakakasunod kaagad yung ating mga drainage system. So maliliit pa yung iba.
So, kailangan din talaga i-improve yan. Ang long-term solution naman talaga dyan, magkaroon tayo ng maayos yung ating drainage system, yung ating mga flood controls, maaayos din talaga. There has to be structural intervention, no? Malaking gastos yan, mahabang planning yan. Kasi hindi naman tayo pwedeng lumipat na ng lugar. Ang Pilipinas, ang Metro Manila, nandito na tayo. So, while ginagawa yung mga plano na yan or mga infrastructure na yan, we just have to be ready, no, to evacuate, and then be ready na pag may mga early warnings or may mga abiso, i-secure yung mga kabahayan natin, punta tayo sa mga safe na lugar, and continuous lang capacity building yung ating mga local government units, yung ating mga responders, at kailangan talaga maging handa lang sa mga ganitong sitwasyon. Pero bukod sa baha, may iba pang dalang panganib ang malakas na buhos ng ulan. Dahil sa natigmak ng tubig ay gumuguho ang lupa, maging ang naglalakihang mga bato mula sa bundok. Noong July 19 ay gumulong ang malaking tipak ng bato sa harapan ng isang bahay sa may bahagi ng Cannon Road sa Camp 7, Baguio City. Sa bigat ng bato ay naipit ang isang sasakyan. Nakuhanan pa ng CCTV camera ang pangyayari. Makikita ang isang nakakulong na aso na nataranta nang mapansin ang paggulong ng bato. Dinaanan nito ang kulungan at dumiretso sa sasakyan. Buti na lamang ay buhay pa rin ang aso sa kabila ng nangyari. Ayon sa OCD, kailangan ng istrukturang magbibigay ng proteksyon laban sa landslide at rockfall. High-risk zones, high-risk areas prone to landslide, identified yan. So, ang kailangan lang naman talaga dyan, intervention din na magkaroon ng structural intervention na hindi basta-basta gumalaw yung mga lupa dyan, yung mga earth materials doon, no? But itong nangyari sa Benguet, although under investigation pa, kasi nagkaroon yata ng mga activities sa bundok, no? Which triggered some rocks to move, no? Dahil na rin sa ulan. So, tinitingnan natin yan. Kaya nga, yung Cannon Road na yan, may task force dyan na talagang tinitingnan lahat ng mga interventions ay dapat, kumbaga, synchronized din. Kasi hindi pwede dyan na gagawa ng activity sa taas, may epekto po yan sa baba. So ito na nga, nangyari na yan, may malaking, hindi lang naman isang bato yun eh. I think 2 o 3 bato yung bumaba because of some activities allegedly sa taas, no, na iniimbestigahan pa ngayon kung bakit nangyari yun. Ito kailangan bang ipaalasin doon yung mga residente? Kung meron namang structural intervention, baka hindi naman kailangan, no? Pero yung mga intervention na yan, napakamahal din yan at kailangan long term, no? Hindi rin pwede yung patsi-patsi na intervention kasi one will trigger the other eh. So kailangan holistic po ang approach dyan. For me, hindi naman necessary na mag-relocate, no? Kung kaya gawan ng intervention, no? Engineering intervention ang tawag diyan. Ayon sa Pag-asa, mahalaga na makinig ang publiko sa kanilang mga anunsyo, lalo na kapag may sama ng panahon na makakaapekto sa bansa gaya ng bagyo at habagat. Hanggang bewang na po yung baha sa kalsada. Halos 4 oras po kami nag-aantay ito. Nalulos na yung hope namin pero sa isip namin di kami papabayaan ni Lord. So nung dumaan po itong sasakyan ni na ma'am, yung UNTV po, syempre nabuhayan kami kasi kahit paano po makakauwi kami. So malaking tulong po sila sa amin. Yung tent.
Yan, nandito po tayo ngayon sa Pampanga. Particular dito po sa Apalit. At lalakad po ang team ng News and Rescue. Kasama po ang MCGI DRRT para mag-ikot dito sa lugar na ito. Dahil may mga lugar dito ay lubog na po sa tubig baha at kaninang madaling araw ay mas tumaas pa daw po. So sa ngayon po, pupunta kami sa bahagi ng Masantol tsaka Makabebe para i-check po yung lugar doon. At meron din po tayong mga kababayan din na tumatawag na rin po sa command center natin dito para humingi ng tulong. Kaya isa po yan sa mga pupuntahan po natin ngayong tanghali o ngayong mag-aalauna ng hapon. Yan, lumalakas na po yung buwas ng ulan dito sa Pampanga, particular dito po sa Apalit, Pampanga. Yan daw ba? Hello po, magandang araw po. Ganda rin Eh, kumusta po kayo dito? Eto po, ayan. Hindi pa po ba kayo? Nagayos ako ng mga gamit namin kasi palubog na yung mga jura. Kaya po, hindi pa po ba kayo lilikas? Hindi pa po, kasi ayaw iwanan ng asawa ko ito eh. Wala po ba kayo ibang rito? Wala po kayo ibang mga kasama? Wala naman, ito lang apo ko nito, tsaka yung isa kong ipag na matandang dalaga, tsaka yung anak kong papa nito. Padaanin muna to, tapos yung puwet iurong mo doon para yung bangka dito namin bababa, ha? Hindi talaga kaya sa sakyan. Pabase po muna, may inihanda po pagkain dito. And then, meron po tayong bagong line-up po ng mga pupuntahan po, mga bagong pasok na po na for relief operation, tsaka meron po tayo for rescue operation po. Yan malalim ba yan? Sama na yung chinilas? Opo, sige po. Pag ganun po, wag niyo po pag ganyan po, para hindi po tumusok sa okay. Sasabay ba natin yung bata? Yung bata? O either ha? Sama yung nanay, nandiyan naman. Opo. Sasabay sila. Yung gamit pwede rito. Tsaka yung bata. Sige po, tara. Yung isang payong natin sa mga alasan pa po. Okay. Yan. Sige po. Okay, salakan niyo po ito. Hila. Angat mo ng konti dyan, Bid. Sa ilalim ang hawak, ha. 1, 2, 3. Angat. Yan. May lubid akong ginainom dyan. Bien. Yan, diyan mo na hawakan para hindi masyadong mababa yung hawak. Wait na po.
natin si... Ano po ba? Umiiyak po ba yan? Hindi naman kaya. Abot nyo muna sa akin para mas... Ay, bebe! Sige po. Ayan. Bait naman pala ng batang are eh. Hindi na iyak. Buhat na lang po ba? Buhat na lang. Yeah, buhat na lang po. Ready. Sige, 1, 2. Ano ba ito? Okay. Ito po, sa akin yung pwede. Ay, salamat sa Diyos. Ito, salamat sa Diyos. Lalayo po. Pa-advise ka lang sa base ha, o sa tingin na yung ano, yung kilo. Tama na po. Wait lang po. Wait lang po. Hawak po ha, hawak. Wait lang po. Meron ako ng payong dyan. Pupuntahan na po natin ang pangalawa. Nag-aantay na po sila ngayon doon. Helen, Carpio, isang adult, 2 teens po. Ang susunod po natin ngayon sa phase 1. Inform na rin po sila no, na susunduin na po natin sila. Opo, kausap nila po kanina lang. Mag-aantay na po sila sa atin. Okay. Doon tayo mag-stop. Or dito na tayo magbaba. Dito na tayo magbaba. Dito na tayo. Okay, sige, alalay po dyan ha. Dandan po, pasalo. Wait lang. Ayan, sige. Ayan. Okay. Ilan po kayo dyan? 3 po. Sige po, anong bukas po nito? Palabas? Paloob? Palabas po. Sige. Hindi po. Hindi, wag nyo na po. Akyat na lang po kayo dito sa may, dyan, sa ano nyo pa. Yan, tapos dito tayo. Okay. Meron po bang ano? Meron po bang bubuhatin? Opo, mataas po talaga dyan. Sasalubungin na lang siguro kayo. Dito na kami. Sige po. Kita nyo na. Yung mga gamit muna po. Sabutin po yung mga gamit. Babalik kayo doon, maglalakad ulit. Ayan. Sige po. Mauna ka muna. Sige, mauna ka. Tsaka sa gitna. Ayan. Tapos hindi po. Si nanay. Kaya gitna. Hindi po. Wala na po. Ano ko kayak niya? Sige po. Yung hagdan niyo po yung ano. Yung gate. Sampan niyo po yung ano. Sige po. Okay. Yan. Sige po. Yan. Sige po. Okay. 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 Upo muna po ka dyan. Yan.
Bahala ka na dyan, ha? Mababaw na lang naman yan eh. Tukod mo na lang dyan. Kana isang ano. So, huwag pong malikot lang. Para hindi po tayo gumagiyawang. Diyan ka sa kabila. Yan. Diyan ka sa kabila lang na yan. Sige. Hindi, diyan ka lang sa kabila na yan. Ayan, pwede na yan. Okay. Ano, kagaya nung kanina, pa side mo. Yan, nilapit mo yung side. Yan, para dyan sila nasakay. Okay. Tulak mo, tulak. Kakapit natin doon. Okay, kapit. Wait lang po. Ayan, sige po. Okay, clock. Okay, sige po. Pwede na po sa mampa. Pa-assist na lang. May step po dyan. Huwag ka diretso. May isa sa baba. Sige po. Yeah. Okay. Next. Okay, next. Sige po. Okay, ito po. Yung bag mo muna, abot mo muna yung bag mo. Abot mo yung bag mo. Sige, sampa. Sige. Sana po, yan lang po ang nagpapa-rescue. Sabi po, inaantay lang po namin po. Sige, paanohan na lang sila ng payong. May payong dyan para hindi sila mababasa. Pwede, diretso po kayo sa gitna. Sige, ano pa natin sa pauna sila ma'am, sasampa natin yung bangka eh. Wait lang. Oh, payong kayo, wait. Konti. Sige, ay side ng konti rito. Okay na? Ayan, okay na. Okay na? Okay na kayo guys sa ilalim, ay sa likod. Okay na po. Oscar kilo na. Okay na. Sure po kayo, may susundo na sa inyo dyan. Sige po. Ingat po, ingat po. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver dahil hindi lang po bagyo ang pwedeng makapahamak sa atin. Kahit yung iba pong weather system gaya ng habagat ay nagdudulot na rin ng malawakang pagbaha na pwedeng ikapahamak ng ating mga kababayan. Sana po may natutunan kayo at magamit natin ang lahat ng information na naibigay namin sa inyo at magamit natin sa panahon ng pangangailangan. Hanggang sa susunod na linggo po, samahan niyo uli kaming matuto ng iba't ibang disaster preparedness at syempre ng iba't ibang first aid. Dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga.